Hi guys, this is Professor Sai. I'm the Chairman and CEO of the XDT Group of Companies, composed of the following corporations and companies. Number 1, XDT and Company Incorporated. Number 2, Flight Travel Express. And number 3, A&A Consulting. Our vision is to become the preferred global business solutions partner of micro, small, and medium enterprises, including professionals such as financial advisors, brokers, salespersons, and even freelancers. Our mission is to provide services in the field of taxation, accounting, and business advisory on matters of investments, real estate, life and non-life insurances, and even flight and travel. Hi, I'm Ato Echevarri, a satisfied client of XDT and Company since 2021. As an HR consultant, XDT takes care of my tax needs, which gives me the peace of mind and the ease to do business. Sang ka pa? We deliver quality, value, and excellence to clients, customers, and even to our shareholders through the passion, competence, and integrity of our people, of our associates, and the company as a whole. Here at XDT, we help you grow your business. Hello! Welcome and mabuhay! Kayo ba ay gustong magbenta o may mga kaibigan kayo na gustong malaman kung ano-ano ba ang tamang pagbabayad ng buwis? Ay oo naman, VJ Shannon. Gustong-gusto kong malaman ang episode na to. Simulan na natin to, VJ Mark. I'm your VJ Shannon. And I'm your VJ Mark. At ito ang Coffee House Chat Behind the Notes. Notes. So, VJ Mark, pakilala mo na yung una natin. Papakilala ko. Yes, kasi alam ko, nakikita ko sa harapan natin ngayon. Grabe naman ang mga suotan. Oo, mga bigatin. Grabe, parang, Oo. alam mo yung, larampa sila sa cans. Pang-professional talaga yung datingan, no? Hindi basta-basta yung damitan. Yes, kaya naman. She graduated Bachelor of Science in Accountancy sa Tomas Claudio Colleges sa Morong Rizal. And also, yung organization niya, hindi basta-basta. Ex-officio? Officio! Oh my God, ex-officio! Junior Philippine Institute of Accountants or JPIA TCC sa taong 2020 hanggang 2021. President ng JPIA, Standing Committee ng JPIA TCC at Vice President ng Student Council TCC. So, ang awards and achievements niya, hindi rin basta-basta. Bongga din. Bongga din! Yes, Oh. bongga din. Salutatorian ng Senior High sa Tomas Claudio Colleges, Top 1 ng Junior High School, and salutatorian ng Pinza Elementary School. So, ang updated nila, alam ko, marami daw silang na-attend ng seminar, VJ Oo. Shannon. Actually, lagpas 10. Lampas No, 10? yes, Ay, pero, yes, bigatin. oo. So, ito ang mga seminar na inattendan niya. MMRGAO, Tax Conference, Seminars on Income Tax, VAT, and EWT, Buying and Selling Investment in Real Estate, Tax and Estate Planning, How to Prepare BIR Protest Letter,
and common findings and defenses during tax assessments. So, let's all welcome Miss Clarice Alarcon. Grabe naman. At yes, kaya syempre naman hindi ako magpapatalo, VJ Mark. Hiningal ako. Yes, kasi ang dami. Pero Ang kulang dami. pa daw yun. Kulang Sila pa. na daw magsasabi kung ano-ano pa. Kaya naman, mga kabuwisenyo at kabuwisenyo, papakilala ko naman ang aking katabi. Parehas lang din ang sinabi mo. Halos parehas lang din sila. She's graduated Bachelor of Science in Accountancy, Thomas Claudio Colleges. Siguro mag-classmate sila. Siguro nga. Feel ko nga din. At syempre, yung organizational affiliation nila, member siya ng JPIA 2018 to 2022. Naging President Rotaract Club of Thomas Claudio Colleges 2019 to 2020. At naging Vice President ng Rotaract Club of Thomas Claudio 2018 to 2020. At syempre, VJ Mark, ang mga Yes. awards din, hindi nagpakabot. Bigatin din. Yes, VJ Mark. Kaya naman, naging champion siya ng National Federation of Junior Philippine Institute of Accountants Region 4. Naging District Rotaract Representative Champion Excellence Award noong June 2020. Naging top 3 ng Thomas Claudio Colleges 2017 to 2018 and naging top 8 ng 2011 to 2012. Let's all welcome mga kabuwisenyo at kabuwisenya, Miss Jeline Don. Yes. Ito yung Don ng XDT. Don ng XDT. Yes, sila yung Don ng XDT. Bago tayo magsimula sa mga katanungan, kamustahin muna natin yung mga guests natin ngayon. Kamusta kayo, Miss Jeline Don and And Miss... Miss Clarice Alarcon. Yes. Alam mo, mukhang kinakabahan sila. Mukhang kinakabahan sila. Okay, sige ma'am. Kamusta po kayo? We're good naman po. Happily working at XDT since August last year. So, 1 year and 2 months na po kami Matagal na rin pala XDT. sila. Bongga. Marami tayong matututunan tayo, Sobra. lalo na yung mga kabuwisenyo at kabuwisenya natin yan. Kayo naman, Ma'am Clarice. Yun, so sabay lang kami pumasok ni Jeline and happy din naman and satisfied kahit alam mo naman challenging yung work natin Yes. sa Tax Association. Yes. Grabe. Pero matanong ko lang, magkaibigan ba kayo o best friend? Siguro. Hindi nila sure. Easy challenge. Hindi nila sure, VJ Mark. Okay, sisimulan na natin yung katanungan, mga kabawisenya at kabawisenya. Okay, so, go VJ Mark, ikaw So, na ang mag-umpisa. unang tanong po is, paano kung ako po ay nagbebenta ng sarili ko na lupa kasi kailangan ko ng budget para sa pagpapaaral ng kapatid ko? Ano yung pwede ko gawin? At ano ba ang ibig sabihin ng capital asset? Wait lang bago niya sagutin. Yung tanong mo na yon tungkol sa pagbebenta mo ng lupa. Ano ang pagbebenta ng lupa? Yeah. Connected ba siya dun sa capital asset? Baka kasi magkaiba sila, hindi sila connected. O kaya kailangan natin Kaya malaman malaman. din. Oo. Para alam din ng mga kabuwisenyo at kabuwisenya natin. Tama. Go, ma'am. Sino po? Si Ma'am Jel? Okay po. So baka po kasi nagwa-wonder muna no, yung mga manonood natin kung sino ba kami nasa harapan niya, baka nagugulat po kami. So we are the special group po, special project group under the group of Professor Silex Ferin de la Torre. So kami po, ako po, specialized po ako sa ONET or one-time transaction po. And then siya naman po is sa letter of authority po. And then to answer the question, yung first question po, kasi yung una, i-identify mo muna eh. I-identify mo yung property mo if classified ba siya as ordinary asset or classified siya as capital asset. So, to answer your question, yung capital asset po kasi ito yung asset na hindi natin ginagamit usually sa business natin. Okay. Usually, yung mga bahay, ganyan, yung mga bahay natin, gusto natin magbenta na property natin na hindi naman natin ginagamit sa business natin, hindi part ng inventory natin. Oo. Yun, ano siya, classified siya as capital asset. Capital asset. So, hindi pala din basta-basta pwede magbenta. Hindi. Oo, VJ Mark. Kaya naman, paano naman, Ma'am Jeline, ano naman yung ibig sabihin ng, kung may capital asset, ano naman yung Ordinary asset. Ano yung pagkakaiba nila doon sa capital asset kanina? Kasi para mas malinawan lang din Tama. tayo. Tama. So, ang ordinary asset naman po, ito naman po yung mga asset na kung saan, meron po kasi tayong acronym dyan eh, IUDS. Ano daw? IUDS. Ulitin natin. Kabuwisenya at kabuwisenya.
IUDS. Yes, tama po. IUDS, I stands for inventory. If part siya ng inventory mo. Okay. And then next is U, used for business or used in business. Ginagamit mo siya sa business mo. For example, may business ka na building, ay mayroon kang property na building, tapos hindi mo naman siya ginagamit. Tapos naisipan mo magtayo ng negosyo, tapos naisip mo, ay doon na lang kaya. Yun, pwede mo siya ma-classified as used in business. And then next is depreciation. If that asset is subject to depreciation, definitely, part po siya ng ordinary asset. And then last is sale or rental. Kapag Sale binebenta or mo rental. siya or pinaparentahan mo siya, yun yung mga usually na makaklassified mo as ordinary asset kasi Ma'am Shannon and Sir Will. Oh, so clarify. IUDS. IUDS. I stands for inventory. Investment. Inventory. Sorry. Investment ka naman agad. Walang gusto nyo na kasi mag-invest ng ano. Gusto ko na mag-invest na ano. I-share mo ako dyan ha. Yes, Samahan mo DJ ako Mark. dyan. Oo, Okay, tama. sama mo ako dyan. Okay. Ulit. I is for Inventory. U is for Use for Use in business. use in business. Oh, D is for depreciation. S is for sales. Sale and rental. Sale and rental. Ayun, Okay. grabe, may word ano na tayo. Kasi di ba nung mga nakaraan natin, meron tayong tinatawag na open cases, Open case, penalty. Ayan. penalty, ganon. Ngayon, ang word natin ngayon is IUDS. Parang araw-araw ko yata itong tatandaan. No, IUDS para stands for ordinary asset. Tama For po ba? ordinary For ordinary asset. Okay. Malaman mo lang yun, alam mo na kung anong classification ng ng asset mo. Oh, tama. Next question, So, ang next BJ question Mark. po is, ano yung ibig sabihin ng e-car or electronic certificate authorizing registration at ano ba ito? Parang napangal ka dyan. Parang nagpipindi na E-car ako. na lang. E-car. Bulol ba ako sa RR? Hindi naman, sakto Ako pa. bulol. Wala. Go, Ma'am Je. Si Ma'am Je ba ulit? Ang e-car po kasi, it's like a tax clearance na ini-issue ni BIR na kung saan po, makikita po dun yung mga binayaran yung taxes. For example, capital gain tax, documentary stamp tax, or kapag ordinary asset naman, expanded withholding tax, DST, yun, makikita nyo po yan. And pirmado po siya ng RDO or Revenue District Officer. Ayun. Yung RDO ba yan yung mga RDO 1, RDO 10, mga sa bawat, ganon? diba, bawat city may RDO na pinupuntahan yung mga taxpayer natin para ayusin yung mga filing nila sa BIR. Tama po ba? Yes po. Actually, yun kasi yun, RDO or Revenue District Office, yung kung saang RDO yung located yung property mo, doon mo siya ipa-file. Ay. And then, okay. kapag naman RDO na yung sinasabi ko kung sino yung pumipirma, yun yung Revenue District Officer ng region na yun or ng RDO na yun. Okay. So, clear yun. Kabubisenyo. Magkakaiba sila pagdating sa mga RDO. Okay. Tama? So, kung may e-car, gaya ng tinanong ni VJ Mark, Okay. ano naman yung e-car system? Ano yung pinagkaiba nila? Sa word lang ba? Or ano yung... Sa acronym. Oo, yan. May nadagdag na system. System lang. System. Kasi nakita natin sa mga comment din ng mga kabuwisenyo at kabuwisenyo natin, medyo naguguluhan sila. Parang same lang daw, pero parang pagkaiba ata ng Kaiba ng Yes. meaning. Kailangan siguro na mas ipaliwanag ni Miss Jel ulit. Ang e-car system po kasi, ito yung standalone system developed and created by BIR for automated e-car. Yun po yung yun mismo yung system na naglalabas System ng mismo. e-car. Okay. system. Yun lang pala. Kumbaga siya lang. Akala ko kasi hindi kasi parang akala ng mga kabuwisenyo at kabuwisenyo din natin. Parehas lang. Parehas. Tsaka akala din nila may mas malalim na meaning yun. Yun pala, connected lang din siya. So, parang yung una pala is registration. Yung pangalawa, ito is system. Oo. System. Yung Magkaiba system. sila. Tama Yung ba? for e-car po, yun po registration. mismo yung documents. Documents. Oo, Documents. document siya na makikita mo doon. It's like, sabi ko nga po kanina, it's like a tax clearance na ini-issue ni BIR. Na kung saan makikita mo doon yung binayaran mong tax. Oh. And then yung e-car system naman, ito yung standalone system mismo ni BIR for automated e-car. Ay, ayun. Okay. May dadagdag ka, Ma'am Cla? Yun na yun. Ayun. Hindi kala ko kasi VJ Mark may idadagdag siya. Okay, next question, So, VJ next Mark. po is, paano naman po kung gusto kong magbayad ng amilyar?
paano ko naman po siya kukomputin? Ayan, madali lang po sa computation ng Amilyar, no? Kung meron kayong mga hawak na tax deck, or kung wala naman, pwede naman kayong humingi or pumunta sa pinakamalapit na LGU nyo, kung saan located yung property, of course, at humingi doon ng certified true copy. Ngayon, kung sa computation naman po ng assessed value, makikita siya mismo sa tax declaration. Paano? Kung makikita nyo po, ang tax declaration kasi meron yan location ng property, classification ng property, if it is residential, commercial, agricultural, and so on. And then yung area or yung sukat ng lupa na yung property na meron ka. And then, fair market value, and then assessed value. So, kunin nyo yung assessed value. Tapos, ang computation niya, kapag ang property mo is located in the city, 3% po siya. So, 3%. 3%. Tandaan natin yon mga kabuwisenyo at kabuwisenyo, 3% po pag mga taga sa city nakalocate yung property. So, Yes. for example, para lang may figures tayo, no, yung property mo, kunwari, located siya sa Mandaluyong. So, alam naman natin, it is classified as city. Mandaluyong City nga. Yes, halata Mandaluyong naman. City. For example, nakita mo sa tax deck mo na ang assessed value mo is 80,000. For example lang. 80,000. Yan, 80,000 times 3%. Okay. Yun. So, Tapos, yung makukuha mo, I think 2.4 ata siya. Oo. 2.4 yun. Yun yung magiging amilyar na dapat mong bayaran. Okay. So, yung pala yung tamang computation. So, kailangan mo muna isa-classify yung property mo kung nasa city Oo. at nasa municipality. Tama Oo. ba? Kasi iba sila ng percentage. Percentage. Yes. Tapos para lang ma-make sure natin na tama yung kinompute natin kasi ayaw naman natin magkaroon ng assessment, 'di ba? Sabi Yes. kulang yung Tama. binayad natin. Pwede naman tayo lumapit sa munisipyo mismo para magpa-compute. Sa city assessor. Pero alam mo, Yes, VJ sorry. Mark, ang pagkakaalam ko, kung mahihirapan yung mga kabuwisenyo at kabuwisenya natin, Yes. ang XDT. Ang XDT. Yes, ang XDT mismo ay pwede silang tulungan. Tama ba? Tama. Yes, tama po. Kami po mismo ang humahawak ng mga one-time transaction. Kung gusto nyo po magbenta ng property nyo, estate, yan, sakop din po namin. Donation also, yan, lahat po ng mga one-time transaction, pwede po kay XDT. And to continue lang yung question and answer natin, no? Kasi tapos na tayo sa city eh. Yes, sa Yes, city. Municipality naman tayo. Ayan, yung Sipa. municipality. Kasi may lupa si VJ Oo, Mark sa may lupa municipality. ako. Magpapabenta na daw siya. Mapapabenta na siguro. Pero, baka yung lupa ko sa paso pa lang. sa paso pa lang yun, hindi pa lumalaki. Kaya, Tapos yun na nilagay mo lang doon sa municipality. Oo. At least yung ba- nandoon. O, diba? At Nandoon. least, alam ko yung percentage nun. Kung sakali. Okay, Ma'am Je. Kung municipality naman po, 2% siya, yung percentage niya, 2%. 2%. Yes. Mas mababa. So, Mababa. for example, yan, Pateros, di ba? Alam naman natin, ang Pateros na lang natitira municipality. Yes, sa good CR. example. Kunwari yan, Pateros. Yan. Kunin ulit natin yung figures natin kanina, 80,000. 80,000. Yan, 80,000 times 2% lang yun. So, Yun. 2%. Ayun, Okay, 2%. So mga kabuwisenyo at kabuwisenya, tandaan natin kapag sa city yung mga property nyo ay 3%. Tama, 3%. VJ Mark. Tama, Kapag VJ sa mga Shannon. municipality naman ay 2%. 2%. Yes. Ayan. Baka kasi maguluhan sila. Pero syempre mga kabuwisenyo at kabuwisenya, kung hinahihirapan kayo, kung kailangan nyo ng tulong, punta kayo sa XDT. Tama. Sa kanila yun. XDT Sila ang yung sagot. maghahawak ng mga ng mga transaction nyo. Yes. Yes, kaya Tama ka additional dyan, DJ question Shannon. po ulit, Miss Jel. Ano po yung basis ng valuation ng property? Ayan, madalas po na tanong yan kung ano yung valuation ng property. No? So, tatandaan po natin, meron po tayong tatlong valuation ng property. Una, Ilista mo na. Para hindi na magkamali. Wait, wala akong dalang ballpen. Mamaya na lang Okay, siguro. mamaya na. yan. Una po, selling price. Selling price. Kung kayo lang naman ay nagbebenta ng property nyo, no? Syempre may selling May price selling siya. price. Next is fair market value. Fair market Fair value. market Kung saan ba makikita tong fair market value? Nakasaad po siya sa tax declaration natin. Makikita po siya sa tax deck. Meron Tax dun portion, fair market value. Yung po yung pipick upin natin. Okay. And then last po is the zonal value. Zonal value. Saan ba nakikita yung zonal value? Narinig ko rin yung video siya, yung zonal value Oh, na yun. baka kasi mag-search lang ako, Kaya nga, ganon. Kailangan malaman din natin. Yung proper oo. website, no? Yes, saan po ba makikita Actually, makikita po natin siya sa
BIR site. Meron po siya doon portion, zonal value, sa baba po, left side ng BIR site, zonal value. So, makikita nyo po kung saan located yung property nyo, i-search nyo lang doon. Then, lalabas po yung zonal value niya. Okay. So, yan, meron na po tayong tatlo. Selling price, Selling price, fair Selling market price, value, fair market value, at saka yung and zonal value. value. So, ang dami, di ba? Oo. Pero, ang pipiliin nyo lang po dyan sa tatlo na yan is whichever is higher. Which is ever is okay. higher. So, sa tatlong yun, sino kaya yung mataas doon? Usually yung mga pinipili dyan sa tatlo. Depende kung saan depende naman. talaga. Depende. Bakit? Gusto mo na ba? Hindi, syempre, napaisip ako bigla yung nasa pasuko. Hindi, kasi kung akala paano ko siya, ko, Paano Iba yun ka selling ibenta? price. kung paano ko siya ikaklase sa tatlo, nasa paso siya eh. Oo. Lupa, pero lupa, di ba? Okay, so let's say naman, Ma'am Je, meron akong property na gusto kong i-transfer sa anak ko, pero wala pa akong anak. So, ano yung maganda? Kasi nabanggit niya din pala, VJ Mark, yung donation. Donation. Yes, nabanggit niya Oo. kanina. So, gusto kong itanong, ano bang maganda doon? Sell or donate? Ayan, yan madalas yung tanong ng mga magulang eh. Kung ano ba, kasi minsan, di ba, may anak sila, tapos yung Oo. anak nila may asawa na, ano bang maganda? Ibenta ko ba sa anak ko o i-donate ko sa kanila? And then, to answer your question, to donate po. Donate po yung Donate. pinakamaganda. Bakit? Kasi kung isipin nyo, kapag po kasi sell, kapag lumampas ang selling price niya ng 3,199,200, ang daming Tandaan Oh mo my na gosh, yun. ang dami number! Nahilo ako! Simula pa lang yan. Simula pa lang to. Ayan, kapag lumampas ng 3,199,200 pesos ang kanyang selling price, pwede siyang masubject sa 12% VAT. 12% VAT. And hindi lang basta-basta, baka kasi sabihin ng magulang, bakit pwede naman walang matanggap yung anak ko ng pera, ganyan. Tama. Very strict po kasi si BIR when it comes to proof of payment. So, ipapasa mo siya eh. Kasama siya sa attachment na ibibigay mo kay BIR. Yung proof of payment mo na may binayaran ka talaga. And then, also, ano din natin, di ba, para maging valid sale talaga siya, ma-considered as sale, dapat meron siyang consideration. Or yung money itself, di ba? Money itself, yeah, consideration. And then, yun po. Oo. Ay, kapag naman pala donation kasi, kaya siya maganda kasi ang donation po natin, ang tax rate po niya is 6% less the exempt 250,000. Meron po kasi tayong exemption na 250,000. okay. Eh kung ang property mo is pagmamay-ari ng magulang mo, conjugal property siya, Conjugal property. definitely 250,000 plus 250,000 equals 500,000. So ang exempt na pwedeng mong makuha is 500,000 kasi idodonate siya sa'yo ng parents mo, dalawa mong magulang. Wait, Paano naman, yun, VJ Mark? sige, video Shannon. Ako na Continue mauna. mo. Oo. Paano naman kunwari yung may mga, di ba, ikakasal, usually, di ba, yung kasal-kasal. Tapos, paano kung time na kinasal sila, nag-donate pa lang sila doon? Okay lang ba Time yun? na nagkinasal yung kinasal sila. na sila, tapos tsaka pa lang ibibigay yung donation na yun. So, explain lang din natin ng maayos, no? Kasi meron tayong before, family code. Oo, yun. Ang family code kasi last August 8, if I'm not mistaken, August 8, 1988. Yan, family code natin yan. Before kasi civil code ang tawag eh. Civil Civil code. code. oo. Ngayon, So before family sa code. civil Family code code kasi, ang nakalagay dun, kapag ang property mo nang kinasal ka, exclusive siya. Oh, exclusive. Pero Tama. kapag lumampas ka sa taon or kinasal ka ng August 8, 1988, na lumampas ka dun, yung lahat ng property na meron ka, Oo. dala mo, ikaw at yung asawa mo property. Pag pumasok ka dun sa marriage na yon, ano na siya, equally na pagmamay-ari nyo na siya So, mag-asawa. equally divided. Conjugal na Basta siya. Conjugal property. Yes Ayun po. ang tinatawag kabawisan niya na conjugal property. So, yung question mo kung ano ba maganda, mag-donate ka ba bago ka kinasal. Bakit may bala ka na ba Wala. Hindi, para baka kasi meron tayong mga Oo, ikakasal na dyan ng ikakasal. mga Oo, kabuwisenyo at oo, kabuwisenyo tama. na. Lalo na pag hindi ka sundo yung manugang. Yan yung mga usual na tanungan. Usually talaga. Yes. Ayan, na-explain na ni Ma'am Je. na-explain na Yan. maayos. Ano, after po. Kasi pwede mo After. siyang lagyan ng condition. Tama.
ng condition na kung saan doon mo lang sa anak mo siya ipapagamit, ganyan. Okay. So parang ano pala. Pwede may- maging exclusive property pa siya ng anak mo. So, after the marriage, maganda po Oh, siya. yun talaga yung Alam mo na, general. BJ Mark, dapat after marriage Parang gusto ko na pa. magpakasal. Tapos, tsaka ka magpa-donate sa magulang. Tatawa ko ng nanay ko, Ma, yung lupa ba dyan, idodonate mo sa akin? Paso pa rin ba yan? Ay, oo nga, baka bago pa Yung paso pa rin. Okay, sige, next question na tayo, Okay. BJ Mark. Parang naririnig ko yung about estate tax amnesty. May news po ba tayo doon regarding Yan. doon? Ayan po yung pinakamadang news natin ngayon. Ayan! Grabe. Kasi- Ayan ang mga gusto ng mga kabuwisan Good at kabuwisan news! natin. Yan, last September po kasi may nilabas na bagong revenue regulation, si BIR. Ito ang Revenue Regulation number 10-2023 na kung saan nandun po nakalagay na ine-extend ang tax amnesty or estate tax amnesty hanggang June 15, 2025. So before po kasi, ang extension lang po natin ay hanggang June 14, 2023 lang po. So ngayon, extended siya hanggang 2025. So ano pa yung pangalawang good news? Ang coverage po niya, it shall cover the estate or of the decedents ng on or before May 31, 2022. So imagine no, lumawak ang yung lumawak coverage na. niya. Tumaba pa. Kasi pag estate tax amnesty, wala kang babayaran na penalty, wala kang surcharge na wala. 25%, wala Oo. kang interest, wala kang compromise penalty. So, yun, maganda siya kasi syempre, 'di ba, madami magbabayad na taxpayer kasi alam ko madami pa sa atin ang ang hindi pa na ipapasa or yung mga Tama. estate, 'di ba? Mm-mm. Ano pa lang siya, estate pa rin siya hanggang ngayon. Until now. Pagmamayari pa rin siya ng mga namatay nating kamag-anak. So, Yes. yan. Okay. Tapos, Yes po. Baka may additional pa si Ma'am May Jen. additional pa si... yun, yung sa estate tax amnesty. So, before kasi hanggang lang siya, ang coverage lang niya, yung mga namatay ng hanggang December 2017. So, ngayon lumawak 2017, hanggang 2022 na. 2022, yes. Tapos, Okay. ang estate tax amnesty coverage niya is hanggang June 25, 2025. June 25, 2025. Ay, June 15, I'm sorry. June 15. 15! Oh, June June 15, 2025 for clarification lang po. Okay, so, kunwari naman po, di ba may tinatawag tayo na red and blue title? Mm-mm. Ano yung pinagkaiba nila? Syempre color. 'Di ba color? Pero yung pinaka meaning no. Sasagot ko sana yung color. Inunahan ko na sila kasi alam ko na. In-advance mo na. In-advance ko na. Syempre yung color tsaka syempre ano ba yung meaning ng red tsaka blue title? Mm-mm. Tsaka yung pinagkaiba nila para lang din malaman ng mga kabuwisenyo at kabuwisenyo natin. Tama. Ayan, yung mga titulo kasi natin, di ba, na nakikita, meron red title, meron blue title, tapos meron pa nga brown title eh. Yung mga may mga scotch, pupulit na. Oo, may yung- mga scotch tape na yung Sinauna talaga. Oo. Yan. So, ang pinagkaiba po kasi nila ay for safety features. Safety features talaga ang pinagkaiba nila. Kasi, ang red title po, kung makikita nyo, ano po siya, yung typewritten. Ano bang tawag? Typewriter. Yung typewriter ang Sinuuna, ginamit. Yep. oo. Na pwede mo siyang madaya. Punta ka lang recto, ganyan. Pwede ka lang magpagawa ng red title eh. Baka yung paso mo sa lupa, Kaya magkatayo nga, doon. baka nga, no? Pero lagot tayo sa BIR pag ganun. Yes, mali. Very wrong po yun. And then, ang blue title naman po, kasi as you can see po, no, ang blue title kasi meron siyang QR code, QR code. meron siyang Updated. barcode. So, and then, computerized po siya. Yun po yung tinatawag din other than blue title, C-title, computerized title po siya. C-title. C-title. So, ang pinagkaiba nila yung safety features po nila. Ang ganda nga naman, no, BG Shannon. Yes, BJ Parang, Mark. syempre, kada taon nag-upgrade na yung mga system Oo. natin. Syempre, BIR din nag-update na rin yan. Yes. Pero gusto ko matanong, additional lang doon, follow-up question lang. Yung red title ba, valid pa rin ba yun? Kasi baka isipin nila, baka yung puro blue title Puro blue na lang tayo. yung So, dapat kailangan. palitan natin ng Oo. blue na kasi Oo. baka hindi na valid sa BIR yun, Yes. di ba? Oo. Yan, maganda po na i-transfer na siya into blue title, no? Pero may mga title pa rin naman, pag
napapansin nyo, pag may mga nagbebenta sa inyo, mga naka-red title, Oo, ganyan, red. pwede naman na siya ma-transfer into blue title, no? Mas maganda, kasi mas maganda yung features niya, mas maganda yung safety features niya, hindi siya madaling madadaya. Okay. So, paano naman, kunwari ako or si Oh. VJ Mark magbebenta sa akin ng lupa, red title yun. Paano ko malalaman na totoo yung red title niya? Saan ko pwede makita? Doon sa papel. Pero kasi 'di ba gaya nga ng sinasabi nila, madaling maduga 'yon. Oo. Pero syempre ako, bibili ako ng lupa, gusto ko malaman, yung bibilin kong lupa, legal ba? Oo. Ganon. Alam mo, ang the best na sagot dyan. Lumapit sa Yeah, XDT. yeah! Tama yun. Oo, Pero to save you syempre, the kasi hassle, di ba? alam ko, marami dyan, maraming Oo. gustong magpatulong dyan. Pag hindi na talaga sila lalayo. Eh, di na ang talaga. galing din, ang Oo, galing syempre. din. Gusto ko yung sinabi, tamang sagot na tumpak na sagot eh. Sa XDT talaga papasok. Okay. Game, sino sasagot pa? Si Pasok ka Ma'am muna sa XDT para sagutin namin. Okay, go Ma'am Hindi. Jen. Ano ulit yung tanong? Yung sa title. Kasi di ba red title Paano siya Oo. ma-check? So, pwede kayo pumunta sa RD or Registry of Deeds and ask for a certified true copy nung title na yon. Yes, and then bibigyan naman nila kayo. Bibigyan. Malalaman nyo if totoo ba yung titulo na yon, hindi pa ba siya cancel, title. Kasi pag cancel title, ang tawag dyan ni Prof. Sai, souvenir. Souvenir. Souvenir na lang siya. Oo, souvenir na lang. So alam ko, narinig ko yan every Saturday daw. Yan yung tinuturo ni Prof. Sai Experin de la CTC? Torre. No? Yun yung CTC. CTC. Bukod sa CTC, kasi Meron meron siyang, meron siya yung mga tax and estate planning. Meron siyang mga ganon. So libre lang po yun. Yung mga webinar, may time Hindi, na... yung sa webinar, hindi. Pero yung libre ni Prof. Sai na para sa mga viewers na parang katulad natin na live din, every Saturday yun. Every Saturday. Yes, every Saturday. Anong mga oras? Kabuwisenyo at kabuwisenyo. Tsaka syempre, kung may mga katanungan pa sila na hindi Tama. natin masyado pang masagot, Mm-mm. punta po kayo doon sa every Saturday sa Facebook page ni Prof. Sai. Tama po ba? Yes, Ma'am Jen? tama. Na every Yes, Saturday po yon mga kabuwisenyo at kabuwisenya, yun po yung CTC na tinatawag. Okay, may question ka pa, VJ Mark? Meron naman. Okay. Meron pa. Kaya Marami pa. Madami pa. Marami pa. Marami. Kasi ito mga tanong to, binis namin to sa mga katanungan ng ating kabubisenyo at kabubisenya. Yes, tama ka So, dyan. ang next pong tanong is, so, what are the government agencies that I need to go into in transferring the title? Yan, 3 po ang agency na meron tayo. No? Unang-una sa lahat, Bureau of Internal Revenue. No, kung saan located yung property mo, doon ka pupunta. Opo. Sa RDO. And then, next is LGU. 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 Yes, LGU po. BAR. LGU. And third is Registry of Deeds. Registry of Deeds. So, yan po yung 3 agency na pinupuntahan natin kapag nagtatransfer po tayo ng title. Oh, so 3. Kaya lagi natin tatandaan, kabuwisan at kabuwisan niya. First is BIR, next is LGU, and third is RD. RDO. Ayun yung tinatawag. RD. RD. Registry of Deeds. Or Registry of Deeds. Okay, so may question pa ako. Ano yung tax rates para sa capital gains tax or CGT na tinatawag? CGT. And then, ano naman din yung sa expanding withholding tax tsaka yung donation and estate? So, sa CGT po kasi, ang tax rate po natin na ginagamit is 6%. 6%. 6%. Yes, CGT. 6% po. Okay. Ang EWT po kasi, meron po siyang tax bracket. From 1.5% up to 6% po yung tax rate na pwede nating magamit. Okay. Yes. So, And then, sa okay. donation naman po, yon 6% less yung exempt na 250,000. Okay, ito. Yes. And then, yung sa estate naman po, 6% po yung pwedeng gamitin na tax rate. Okay. So, iba-iba pala sila ng percentage. Depende rin sa bracket yun. Oo. Okay. Yung sa EWT po, depende sa bracket niya. Sa EWT. EWT yan. From 1.5% to 6%. Okay. Next question, VJ So, Mark. ano naman ang difference ng extrajudicial settlement and affidavit of adjudication? Oo. Yes, ang EJS or extrajudicial settlement po kasi, if ang heirs mo is more than 2,
no, 2 or more yung heirs mo. Yun lang naman pinagkaiba nila talaga. Yan yung ipa-file mo. Kapag naman self-adjudication or affidavit of self-adjudication, yan po yung meron lang isang heir o isa lang ang tagapagmana. Ay, Ito si Shannon, isa lang na Isa lang tagapagmana to tagapagmana yan Ay, hindi ba? Okay. Ano naman po yung ibig sabihin ng LOA or Letter of Authority? At ano ba yung purpose nito? Para saan ba siya? Lowa, no? So may tanong muna ako sa inyo, naka-receive na ba kayo ng love letter? Wala Wala pa. Love pa. letter siya. Parang Love madami ka letter na siguro. na-receive. Ay, pag nung isang araw, di ba? May nag-receive. Oh, Yes! Meron siya na-receive. Masaya yung puso ng DJ Mark natin. Pag yun po hingin, syempre, pag Lowa, ano kaya yun? Kaya gusto natin malaman, di ba? Gusto mo ba daw makatanggap doon? Gusto Sabi mo ni ba Ma'am maka-receive Cla? ng love Para letter? malaman ko, gusto ko malaman muna yun. Okay, para kung letter. tatanggapin ko yung letter Kung na yun. kung dapat bang tanggapin Oo, na. positive or negative ba yun? Baka, Syempre, yan naman. kinakabahan ako eh. Okay, sabi mo, Ma'am Cla. Okay, so yung letter of authority, it is a letter or LOA from the BIR giving the authority to a particular examiner para i-assess kayo or maggawa ng assessment. Diba Assessment. tayo, nagpa-file tayo sa BIR, Yes. nagbabayad tayo. Pero, with a letter of authority, it authorizes the revenue officer na i-open yung mga books nyo and your other accounting records. And in that way, ano ba yung purpose ni BIR? Yes. Of course, is to collect revenue for the government in case na merong kulang kayo sa binayad. Kasi 'di ba, ang kulang naman natin it's either error lang, nagkamali ka lang error. sa filing or sa fraud. So yun yung purpose ng letter of Gusto authority. mo ba maka-receive? Gusto mo pa ba? Kinakabutan ako eh. Kinakabutan ako. Diyan ba yung tinatawag na open cases or penalty? Or bukod pa yun? Magkakaiba Bukod sila. pa siya kasi ang letter of authority sakop niya lahat eh. Makikita mo doon, ano ba yung sakop ng letter of authority? All internal revenue taxes ba? Ano pag all lahat. iba-iba. As in, bubuklatin yung book mo, aalamin kung meron ka bang maling ginawa. Okay. Love letter na lang pala. Love letter Ano, na lang. love letter Letter mo din to eh, pero from the BIR. From the BIR. Nako. Okay. Yun ang kinakatakutan natin, di ba? May follow-up question ka? So, DJ ang Mark? next question po is, ano yung dapat gawin ng taxpayer kapag naka-receive na siya ng LOA? Okay. Ang unang dapat gawin ng taxpayer. Hindi, feel ko ang unang dapat gawin, pumunta Punta sa kay XDT. XDT! Tama, di ba? XDT ang Kasi sagot. feel ko kahit ako makakatanggap, paano yung gagawin ko dito? Oo, Hindi kasi ko alam. nape-pressure ako eh. Oo, kasi sabi, kumbaga lahat kailangan alamin sa akin. Paano, sino yung pwedeng makatulong sa akin? Kasi Tama. pag nakita, pag Hindi ka binuksan mo yun, di ba? makakatulong. Oo, pag binuksan mo yan, anong una kong dapat gawin? Siyempre, tatawag ako sa XDT. Yes. Hello, XDT, nag-offer ba kayo nitong ganitong service? Parang kailangan ko hindi ako makatulog ng maayos. Oo. Ayun. Diba? Tama. Okay. Tama. Go, Ma'am Cla. So, yung kasi yung nagiging concern talaga ng taxpayer. Kagaya ng tanong mo kanina, makaka-receive ka ng letter of authority, tanong mo sa sarili mo, ano ba to? Kaya nga, Diba? di ba? Oo. So, to save you the hassle na pupunta ka sa BIR para mag-comply, ganyan, pwede ka lumapit kay XDT. Oh, Pero, wow. of course, to answer the question, ang una mong dapat gawin is kumalma. Kumalma. Magdasal. Kumalma. Baka makadasal ako eh. Oo, kasi may mga Kumalma. may mga taxpayer kasi tayo na ganyan, kagaya na sabi ni Shannon, hindi daw sila makatulog sa gabi, knowing na meron kang letter of authority. And, syempre, of course, pag nakapag-isip-isip ka na, sa letter of authority, meron kasi nakalagay doon na checklist. Checklist. Checklist, nandun yung requirements na kailangan mong ipasa doon sa revenue officer na authorized under the law. Okay, so yung checklist, pwede siyang pinagsama na ng first notice for presentation of records and checklist of requirements. Ang gawin mo, hanapin mo yung mga files na yun kasi ang taxable year niya, titignan mo din eh, kung year 2021, 2022, tapos yun yung mga files na kailangan mong ipasa. Then punta ka sa revenue officer, then magpapareceive ka. And dapat, yung mga documents mo, at least 2 copies. Para meron kang copies. ipapasa, meron ka ring receiving copy. Kasi importante yung transmittal eh. Transmittal. Oo, kasi yun yung proof na may nag-comply ka. Kasi otherwise, pwede kang mabigyan uli ng mga notice. And worst case scenario, sabina. Grabe, video Shannon. Nahilo ako bigla. Ang dami pa lang kailangan Feel ko may i-add comply. pa ata si Ma'am. May i-add ka pa ba, Ma'am Cla? Ayun, yun. Kailangan mo talaga mag-comply eh. Kasi, Comply. Ang daming paper. Kung alam mo naman wala kang tinatago, di ba? Comply ka lang. Comply ka lang. With the help of XDT! Yes, Oo, tama tama. ka dyan. Yes, VJ Mark, may question ka pa? Of our next question is, what happens if the investigation is conducted by BIR officers not named in the LOA or if the original name BIR officers have been reassigned
or have already resigned? Oo. So, kasi di ba sa letter of authority, just like what I've said earlier, nandun nakalagay kung sino yung revenue officer na authorized. Okay. Kung sino lang yung nakalagay doon, sila lang yung pwedeng mag-examine sa'yo. Eh, ang nangyayari kasi niyan, di ba, ang mga revenue officers natin, palipat-lipat sila ng district. District, yes. Maybe, itong si person 1 and si person 2, siya yung nakalagay sa letter of authority. Then the next month, iba na yung nag-a-assess sa'yo. So, is that valid? So, yung assessment na yun will not be valid unless mag-issue ng bagong letter of authority naming that revenue officer. Kasi ang daming mga assessment ngayon na navo-void or na-invalidate kahit gaano pa kalaki yan kasi nag-a-assess sila without a valid letter of authority. Kasi sabi nga sa mga Supreme Court ruling natin ngayon, a void assessment bears no valid fruit. Wow! Parang gusto ko rin siyang gawing quote sa buhay. Parang iba. Paano naman po kung valid din ba na mag-assess yung taxpayer na kahit wala silang LOA? No. Kailangan may LOA talaga. May LOA talaga. Kailangan po talagang may LOA kasi, Kasi- yun yung, sige po. yun yung basic part ng due process eh. Hindi ka pwedeng i-assess unless authorized yung tao na i-assess ka. Okay. Hindi kasi baka akala ng mga kabuwisenyo at kabuwisenyo natin, pwede silang mag-assess kahit wala silang LOA. Kailangan may LOA po kayo. LOA talaga Yes kailangan. po. And then, next question po, I think nasagot na ata to. Ano yung basis ng BIR na pag nag-i-issue ng LOA? So si BIR, hindi naman siya basta-basta nag-i-issue ng LOA. Pero generally, all taxpayer ay pwede masubject sa LOA. Pero meron kasing audit program na tinatawag si BIR. Sa audit program na yun, nandun yung mga mandatory and priority cases ni BIR na pwedeng masubject sa letter of authority. Okay. Of course, kapag nakasama ka naman doon, parang red flag lang siya. Parang nakikita ni BIR na ito yung mga possible na pwedeng merong mga makita kang assessment. Pero hindi mo naman need mag-worry na porket may LOA ka, may ginawa kang mali. Kasi, part naman of due process is for you to reconcile kung ano yung assessment ni BIR. Dalawa lang yan. May mag-a-assess, may mag-a-explain dun sa assessment. And of course, to save you the hassle na mag-reconcile, Sa XD. XDT ang sagot! May question ka pa ba, VJ Mark? Ito siguro, how does assessment through LOA work if the taxpayer fails to comply with the requirements? Ayan po yung last question. ayun. So, di ba nga, sabi natin kanina, all you have to do when you receive a letter of authority is to comply. To comply. Pero ano mangyayari kapag hindi ka nag-comply or Yes. kulang yung mga pinasa mong requirements? So, ipapadaan ko kayo sa process ng LOA. So, una, makaka-receive ka ng letter of authority and naka-attach sa letter of authority are the checklist of requirements. Yes. Checklist. And if ever na hindi ka nag-comply doon, meron naman date doon kung kailan yung due date mo para magpasa. If hindi ka pa rin nagpasa or kulang yung pinasa mo, pwede ka pa makareceive ng another letter. Which is a first notice for presentation of records. Pero ang usual dyan is sinasabay na ni BIR checklist of requirements and Tsaka yung first first note. notice. First no. What will happen if kulang pa rin yung pinasa mo? So, another love letter from the BIR, yung marireceive mo. Second notice naman siya. Second and final notice to present the documents. And of course, ang kailangan mo dyan, transmittal. Transmitter. Paano kung kulang pa rin? Kasi di ba si BIR, kailangan mo dyan, detailed talaga yung mga pinapasa mo dyan. So, the listing that you want, diba, kagaya na sabi ko kanina, is masampina. If hindi ka nagko-comply, pwede kang mabigyan ng sampina. Sampina. Kapag nasampina ka, yun yung maliligal ka na. Pero before ka masampina, bibigyan ka ulit ng letter. Notice before issuance of subpoena para mag-comply uli. Syempre, di ba, yung ibang taxpayer natin, kulang-kulang yung documents. Oo. Hindi pa rin nakapagpasa. Yun na yung pwede ka na masampina and maligal. And with that, kailangan mo i-present yung mga original mong documents. Di ba, hindi natin siya gusto kasi pwedeng ma-disrupt yung operation, especially if ginagamit mo yung mga books, ganyan. So, ilalabas mo siya sa subpoena. And mahaba pa siyang process So, kung yung mga letter na yun from checklist, first notice, second notice, notice before issuance, subpoena, pwede pa yung mapunta sa assessment division and ganyan. So, marami siyang process. Maraming So, process. kailangan mo mag-comply every time. Okay. Yun.
Alam kong marami pa yung sila dapat i-discuss. Yes. Pero syempre, para naman abangan nila tayo Tama. sa susunod na segment natin. Kaya Yes. naman, mga kabuwisenyo at kabuyisenya, abangan nyo din pala yung every Saturday. Tama ba na CTC ni Prof. Sai? Kaya naman, Ma'am Kla at Ma'am Jel, maraming Maraming salamat salamat sa po. pagpunta. Thank Alam you ko marami pa silang gagawin, pero So, binigyan nila tayo ng time ngayon para mag-discuss at madagdagan ng kaalaman ng mga kabuwisenyo at kabuwisenya natin. Kaya naman, Ma'am Je at Ma'am Kla, saan nila kayo pwede i-contact? Yan, Website. pwede niyo po kami makontak also sa XDT page. Yes. Yan, makikita niyo po siya sa Facebook. Opo. Just say your concern and idadirect naman po nila kayo sa amin if it concerns the ONET and letter of authorities. Alam nyo na, kabubisan niya. Maganda ang aming talakayan ngayon, yung naging topic natin. Pero for sure, alam kong nakukulangan pa sila. Mm-mm. Kaya naman, mga kabuwisenyo at kabuwisenya, huwag niyong kalimutang i-follow. Yes, i-like, i-subscribe. At syempre, mga kabuwisenyo at kabuwisenya, send star Send sa star! amin. Sa mga karagdagang kaalaman na ibibigay namin sa inyo. Abangan nyo po ang susunod namin na segment. I'm your VJ Shannon. And I'm your VJ Mark. And we are the Coffee House Chat Behind the Nose. Leading with purpose, guided with values. Yes, kaya naman thank you talaga. Thank you so much Ma'am po. Jay. Hindi ako kinikilig sa letter ng law. Diyos ko. Love letter Haba. lang. Yes, kaya naman.